Hi guys, good evening. So bale, mahina lang boses ko kasi mag-aalas 12 na ng gabi. 11:40. Pero dumating ako dito sa bahay guys, mga 8:30. Kasi hanggang 8 lang naman kami. Natagalan lang ako kakagawa ng mga iba pang mga pre-employment requirements na pinagsisend nila sa akin sa email. So, hello po pala. Thank you so much. Sobrang thank you po sa inyong lahat. Sobrang maraming salamat po talaga. Mga prayers, mga wishes niyo sa amin. Sobrang nakakataba ng puso. So, alam ko, gusto nyo makikarinig ng chismis. Masarap talaga ng chismis, guys, no? So, ito ngayon ng chismis. Nag-start na ako. Pang third day ko ngayon, Wednesday. Ano man gusto nyo? Good news? Bad news? Mag-start muna tayo sa bad news kasi gusto natin yung napapahamak yung iba, di ba? So, hindi naman. Hindi. God is good. Spoiled naman tayo ni Lord. Pero gusto natin talaga yung we don't want others to have kanang talirang kinabuhi ba? Ganana tong lisod-lisod jud ta. So, mao ni ro. So, this is what happened. Nag-apply ako ng NBI ko last week, right? Wednesday din yon. So, na-hit yung aking NBI. So, bumalik ako kaninang umaga. Maaga ako. By the way, antok na ako kasi maaga akong nagpunta ng NBI. Turns out, yung aking NBI pala ay hindi pwedeng i-release. Kasi, ito naman ngayong gumawa na aking NBI. Alam na niyang Nepalese citizen ako. Sabi niya sa akin, maiden. Sabi ko, bakit ginawang maiden? Maiden name. Sabi mo kasi yung ganyan. Parang sabi ko, Lord, patient is a virtue. Kailangan natin to, kaya hindi tayo magkikipaglalis. May pag-away ba? So, binigyan ako ng bagong requirements. By the way, nagkalat pa yung mga ito ngayon guys, sa mga gustong mga former Filipinos or yung mga foreigners na gustong kumuha ng NBI dito. So, kailangan ng syempre yung online application, yung form number 5 sa NBI. Bayaran na rin yun. Online na lahat nga. Tapos, duly accomplished NBI clearance application. Nandoon to sa kanila. Meron akong picture doon, pero hindi ko pwedeng ipakita sa inyo yon kasi may hawak-hawak. Hinawakan nga nung NBI agent yung kasi may serial number yun. May barcode. Tapos, photocopy ng passport. ACR for yung mga aliens talaga. Sabi ko, wala akong ACR kasi may 1 year stay naman ako dito. At kasama yun sa karapatan ko. Sabi ko ganon. So, sabi niya sa akin is supporting documents, supporting ID sa aking passport. Which is meron ako yung citizenship ID ko. So, bukas, ngayon, kaya nanganumata ako. Kasi ginawa ko na ulit yung aking NBI. So, nakapag-apply na ulit ako. At 2x2 picture pala guys with white background na walang eyeglasses. So, yan. Yan yung pupuntahan kong bukas ng umaga. At, eto pa pala. Sa pag-ibig, kung foreigner ka pala, you are required to pay 17,000 annual contribution. Ako for employment purposes lang ako. Bakit ako i-require ng 17,000 annual contribution? Sabi kong ganun. So, nag-email na naman ako doon sa HR namin na ganito, ganyan. Sabi sa akin, we will make some arrangement, blah, 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 blah. Tapos, in my end naman, instead of applying another, kasi yung pag-ibig ko, pinag-apply nila ako ulit. Tapos sinabi ni pag-ibig na existing na ako kasi may pag-ibig na ako dati. Ngayon nag-double entry ako. So,
bukas, may time pa ako from the NBI, didiretso ako ng Pag-ibig at pipigain mo silang i-retrieve yung aking, actually guys, may kasalanan din ako. Kasi nga naman, sa katago-tago ko ng aking mga IDs, mga Philippine IDs ko, SSS, walang problema kasi may ma-access ko online Meron pa akong E140, yung E1 na natitira sa akin form. So, okay lang. Ang naiwan ko talagang government IDs, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Ang TIN ko, nakuha ko yung TIN ko. Kaya, yun. So, ito yung aayusin namin. At, another bad news. Kaya gusto naman kasi natin ng nababad news. So, another bad news is, kasi, ngayon, nag-start kami ng November 20. So supposedly, kasama na kami. May ilang araw na kami sasahurin ngayong next payout. Next na sahuran. Hindi ako makakasali kasi hindi kumpleto yung aking requirements. So, yun yung natin. Sabi sa akin sa NBI, ito will take up to 20 working days. Okay lang pala, guys. Samang tama. Pangpas. Next payment is 20. Mga early payment pa na kasi 22. Pasko tsaka New Year. Pero I think hindi ako makakauwi ng Pasko. Nakakalungkot kasi mga kasama ko na yung pamilya ko sa Pasko, pero parang hindi kasi syempre ayokong ma-miss ng training. Yung sa training namin guys, parang ayokong pumikit ng mag-blink ka ng isa kasi mamimiss mo talaga, like yung mga product codes. Kasi if you're familiar with LifeLock, kasi yan yung namin. Yung mga dyan sa US, alam nyo, malamang yan. Kasi kayo yung mga gumagamit dyan, mga taga dyan ang gumagamit yan. So, hindi pwedeng may mamiss ako. At saka, syempre, training pa lang tayo. Ayoko may mamiss ako. Kasi ibig sabihin nun, maiiwan ako sa amin. 20 kami. So, full course na yan, 20 kami. So, hindi pwede. So, may pasok kami ng 25. May papasok ng 25. May pasok ng New Year. Papasok din talaga ako ng New Year. Medyo, kasi finally, mag-Christmas, mag-New Year na ako with my family. Pero, sige lang. Sige lang. Kailangan talaga nating mamili, guys, no? Ako mas pipiliin ko na kasi yung pamilya ko nandyan naman sila. May video call, sabi nyo nga, di ba? Kaya ayun, tiis-tiis talaga tayo. Tuyuan man. So, tiis-tiis na. At good news. Ang good news pala, guys, sabi ko baka paid ba kami o hindi. Sa aming training, confirm paid kung ano yung pinangako nila magiging payment namin, babayaran na sa amin yun. So, yun nga sabi ko, kung wala lang problema itong aking mga requirements, meron din ako. Other good news is hindi ko pala pwedeng i-disclose yung mga ano-ano, akin na lang muna yun. So, yung mga ano-ano nila sa trabaho, kasi parang too early pa, parang itlog pa lang siya, kaya hindi pa natin pwedeng i-celebrate. But ako, if pag sinabi ni Lord na if it's meant to be, parang ano ba gusto kong sabihin ba talaga,
faithful kasi si Lord yan, guys, no? So, you know it in yourself. Alam mo yun, may ano kayo sa sarili nyo na pag may pinangako si Lord sa'yo, gagawin at gagawin niya yan. So, kailangan lang talaga ng ano, mga sacrifices. Siyempre, isa na yan yung magkalayo-layo kami ni Ayush. Bakit talaga, iisipin ko na, Lord, hindi kasi ito yung pinaka-main na plano ko, guys. Sabi ko, papagawa ako, di ba, ng kamaling bahay kubo ba? Tinitimbang-timbang ko kasi siya, guys. Bawat kilos kasi natin, bawat kasi kilos kailangan ng pera. Tapos, andun lang kami, nakaluklok lang kami ng mga magulang ko nun sa ano. Sa isip ko, what if magtrabaho ako? Pero ito talaga yung second option ko lang to magtrabaho, guys. First option ko, magstay ako, mag-alaga ng baboy. By the way, sila ni mama at papa ko nag-alaga ng baboy namin ni Ayush. Boom. Thank you so much kina ate. Nabilhan ko ng isang sakong pagkain yung baboy bago ako lumawas dito. And ano pa ba? Marami akong kwento, guys, kaso paggabi kasi kahit ganito ka ano yung boses ko, maririnig pa rin ng iba eh. Kaya that's it for now. Yung mga ibang mga question yun dyan, magmamarites tayo sa mga susunod na mga araw, guys. No? But let's be happy for each other. Noon talaga, no, may mga kanya-kanya tayong mga choices. Sabi, di mo man namibising ubindo. It's a lie na sabihin kong hindi. We've been together for how many years? But at some point kasi, guys, hindi ko ginan. Basta, sabi lang, naghiwalay na ba kayo? No, hindi man kami naghiwalay. Naghiwalay lang kami ng lugar. Pero sabihin mo na we're closing each other's door. Hindi. What if one day pala, sabihin ko na naman sa inyo dito sa YouTube, babalik na naman ako ng Nepal. Ganyan. But, for now, this is the setup. Ito yung kasi nakikita kong kailangan kong gawin. Kaya nga nandito sa ibabaw tong ulo natin, guys. Ito yung kailangan kong gawin. Unang-una para sa sarili ko. Kasi paano ko ibibigay kay Ayush yung mga kailangan ni Ayush in the future kung I myself sobrang na ako. Nagtalang-talang na ako, guys, sa mga kwento ko. Basta yun lang. Basta. Kayo na lang intindihin nyo na lang yung mga gusto kong ibig sabihin. Basta yun. So that's it for tonight. Maraming salamat po. Ingat po.